Hi Gemini, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Gemini please. Meron ka ditong growth. Meron ka ditong honesty. Then happiness, okay? Inside dito sa growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Kumbaga, no, sa growth, mas lalo kang nagiging alerto, nafe-feel ko dito na nagiging kang aware sa mga nangyayari or pwede rin sa paligid mo. Then nafe-feel ko din dito na mas lalo kang lumalawak yung pangunawa mo sa sitwasyon na tinatahak mo kasi mas nauunawaan mo yung sitwasyon. Ito lang nafe-feel ko. Kumbaga, no, nagmamatured ka na dito. Then nagigiring malawak ang pangunawa mo at nakikitaan ko rin dito na dahil sa mga pangyayari or na-experience mo sa buhay, nakikitaan ko dito na mas lalo kang lumalago. Okay? Ito lang yung mensahe dito sa growth. Or pwede rin sabihin na dito ka patungo. Ito yung iniisip mo na kailangan na ng pagbabago. Kailangan na dito ng growth. Nang sa ganun, mas lalo kang mas matibay or mas lalo kang lumago bilang isang individual. Then dito, no, sa honesty, nakikitaan ko rin dito na hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga tao or sa isang tao kasi hindi mo din ini-expect na magsabi din sila ng totoo. Pero ganun pa man nakikitaan ko rito na mas naninindigan ka sa sarili mo, okay? Nakikitaan ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pinagkakatiwalaan yung tao pero mas nagtitiwala ka sa sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ko dito na mas nagiging kang tapat kung ano talaga yung gusto mo at wala ka rin, hindi mo ini-expect na maging tapat din ang tao sa'yo. Pero ganun pa man dahil sa pagiging mong tapat sa iyong sarili, mas lalo kang lumalago. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito sa the happiness, nafe-feel ko dito na mararamdaman mo dito na nasa right path ka. Then nakikita ko rin dito na ikaw yung magiging sanhi ng kaligayahan mo, no, kung ano man yung gusto mong tahakin. Kasi nakikita ko rin dito na ang pagiging masaya ay depende kung paano mo siya kung paano mo aaliwin yung sarili mo. Or hindi ka dumidepende sa ibang tao para maging masaya. Yung tipo ba na kontento ka kung anong meron ka, nagiging kang masaya kung ano kung ano man yung nangyayari sa'yo or kung ano man yung nagaganap sa buhay mo, no? Nafe-feel ko dito na kaya mong aliwin yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, sa the happiness, hindi porke masaya ka, ay ibig sabihin ay nasa right path ka. Pero ganun pa man yung bang tipo na hindi porket nakikita ng ibang tao na masaya ka, wala ka ng problema. So, ibig sabihin nito na kaya mo lang i-handle yung sitwasyon mo kung paano ka magiging masaya. Ito lang yung nararamdaman ko dito sa happiness. Kasi, minsan, yung mga masasayang tao, yun pa yung mismong maraming yung maraming problema. Na ang akala ng ibang tao na walang problema, ganon. Pero kung deep inside, malalim ang tinatahak ng tao nito na problema. Kaya lang dahil magaling siyang mag-handle ng sitwasyon, ng problema, napagtatakloban niya yun kasi ipinakikita niya sa mga tao na masaya siya. Ganon lang yung nararamdaman ko dito sa happiness. Yung tipong hindi akalain ng ibang tao na ganon pala yung dinadanas mo sa pang-araw-araw. Akala sobrang saya ka pero
pinakikita mo lang sa tao na masaya ka. May ganun dito, okay? Hindi halos lahat. Kasi, ano ka eh, maybe nakaranas ka dito ng hindi naging totoo sa yung mga kaibigan mo, or pwede rin sabihin meron kang person na hindi naging totoo sa iyo. Kaya hindi mo rin ini-expect na maging tapat ito, mga to sa iyo. Pero ganun pa man, mas nagiging kang tapat sa sarili mo. Kasi kaya nagiging aware ka sa ganyan kasi may growth na nangyayari sa iyo. Mas lumalawak yung pangunawa mo. Okay? Mas iniintindi mo yung mga tao na ganun. At aware ka dun. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. Meron ditong builder. Nafe-feel ko malalim kang tao. Okay? Ito lang nakikita ko. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na kaya mong mag-create or kaya mong dalhin yung mga bagay-bagay or sabihin natin na malikhain ka. Na kung saan yung mga nililikha mo, merong malalim na kahulugan. Ito lang nafe-feel ko dito sa build. Kumbaga, for example, halimbawa, lumikha ka ng isang bagay or nag-drawing ka, napakaganda. Pero kung titingnan mo, doon sa larawan na yon, marami kang sa drawing na yon, doon sa drawing na yon, marami kang nakikreate ng mga meanings. Pero kung titingnan ng ibang tao, parang normal lang na pinta. Pero sa taong marunong tumingin, makikitaan niya na may malalim na paloob dun sa larawan na iyon. Ganun ba? Ito lang nafe-feel ko. May pagkamalalim kang tao. Hindi halos lahat, Ito lang yung nakikita ko dito. Then, dito sa school, the answer that you're seeking involves going to school. Kumbaga, lahat ng kasagutan na hinahanap mo ay matatagpuan mo lamang sa paaralan. Pero ganun pa man, ang paaralan kasing masasabi dito sa buhay natin ngayon ay itong mundo. Na kung saan marami kang nai-experience, marami kang nakikilalang tao, na may mga tanong ka, or meron kang mga tinutuklas, pero nakukuha mo din yung mga sagot dahil sa mga na-experience mo or dahil sa mga taong nakakasalamuha mo, okay? Dahil doon mas marami kang natututunan sa mga tao nakakasalamuha mo. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Marami kang idea, marami kang karunungan, nalalaman. Dahil doon nag-i-evolve ka, kaya lumabas dito yung growth. Kasi ito yung mundo, school. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin. Para bang itong mundong ito, paglalakbayan hindi porket nakukuha natin yung mga bagay-bagay na gusto natin, yun na yung purpose ng buhay natin. Hindi yung ganun. Yung tipo na hinahanap mo yung pinaka-mission mo or yung pinaka-purpose ng buhay mo kung bakit ka isinilang. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi meron ditong malalim na tao akong nararamdaman. Na kung sana marami siyang karunungan o na-experience sa buhay. Na kung saan nauunawaan niya na yung sitwasyon. Yung tipo bang hindi lang sa material na bagay nabubuhay ang isang tao. Ganon. Or hindi dahil lang sa trabaho, sa pag-ibig, meron pa siyang malalim na dahilan. Akong nararamdaman. Merong purpose. Meron ditong spiritual teacher. So, yung sinabi kanina, yung sinabi ko kanina, meron dito malalim na tao. Kumbaga, nagiging aware siya. Yung mission in life, hindi lang basta sa mga bagay-bagay or hindi lang basta sa love siya namumuhay. Tipo na marami siyang natutuklasan about sa mga hiwaga
or about sa mundong ito by spiritual and physical. Ganun ba? Merong ganun tao dito. Then nakikita ko rin dito na sa bawat nararanasan niya, no, meron siyang na-experience na kung saan, nagiging balance siya, nagiging aware siya sa spiritual world and dito sa itong mundong to. Ganun. Nakikita ko rin dito na meron ditong may pagka spiritual teacher. Maybe yung baga mga nagbabasa ng mga Bible. Ayun, ito lang na-feel ko. Meron ditong ganun. Career change. Nakikitaan ko rito na meron ditong karera or trabaho na parating sa'yo na magbibigay sa'yo ng ng kasiyahan, ng abundance na kung saan deserve mo ito na makamtan. Kasi kung makikita mo dito may angel pa din. Ginagabayan ka or sabihin natin na mapapabuti ka sa tinatahak mong karera. Kasi meron ditong spiritual teacher eh. Maybe, mabubuksan mo ang kaisipan ng ibang tao about sa spiritual, about sa pananampalataya. Ito lang yung nakikita ko. Na kung saan meron ditong balance. May cross. Kasi, or pwede rin sabihin na meron ditong religious, yung religyosa. Kasi kung makikita mo dito, may school. Then may teacher. So, ibig sabihin, hindi lang basta yun tipo bang feeling ko may purpose ka sa mundong ito or may purpose kang gagawin. Na kung saan ikaw yung magkikreate, may maikikreate ka dito na kung saan maraming tao kang mako-convince about sa maging aware sa spiritual. Ito lang na-feel ko. Hindi halos lahat, ito lang nakikita ko. Merong ganun dito. Hindi porket abundance yung yaman na. Yung tipong abundance ka kasi marami kang naibibigay na karunungan sa ibang tao. Ayun lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin. Kasi syempre, dahil sa mga nangyayari sa mundo, meron niyang mga mensahe. Okay? Give me the message for Gemini. Mintakan. Nakikitaan ko dito, meron ditong light worker. Yung tipo na nagbibigay ka nagsishare ka ng advice, nagbibigay ka ng kaliwanagan sa ibang tao. Then, napifeel ko dito na yung iba sa inyo nasa malayong lugar or pwede ring sabihin na napunta ka sa iba't ibang bayan para magbigay ng kaliwanagan sa ibang tao. Yung tipo na yung nagtuturo ng aral ng Diyos, ganon. Ganon lang yung nakikita ko dito. Kasi sa panahon ngayon, dahil sa nangyayari sa mundo, kailangan magisingin mga tao kasi iba na ang dami ng senyales, ang dami ng pahiwatig. Kung nagbabasa kayo ng Bible, hanapin niyo yung pahayag 7. Okay? Matutuklasan niyo yung 7 anghel. 7 trumpets. Angel, yung 7 inutusan ng Diyos, yung anghel. Andun yung mga senyales na magaganap sa mundo. Na kung saan nakikita na sa panahon ngayon. Okay? Meron ditong Council of Light. Nafe-feel ko dito na meron ditong may kita mo kasi sina Mama Mary dito eh. Kumbaga kailangan dito ng pananampalataya. Kailangan, ito na yung panahon ng pagdadasal. Okay? Pananampalataya. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi
Walang makakapagligtas sa atin kundi yung pananampalataya sa Diyos. Kasi nararamdaman ko ang dami ng nangyayari, nagaganap. So, kailangan na nito ng pananampalataya. Okay? Ito lang yung mensahe na nakikita ko. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.